Let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nitong 8 ng Hunyo nang mabigla ang sambayanan, partikular ang mga Nauhenyo dahil sa pagpanaw ng kasalukuyang punong bayan nito na si Mayor Romar G. Marcos, kung saan marami ang nagluksa dahil sa pangyayari sa pagkawala ng ama ng mga Nauhenyo. Bunsod na rin ang itinalagang araw ng inaugurasyon, bukas, 30 ng Hunyo, kung saan opisyal ng manunumpa ang lahat ng mga nanalo nitong nagdaang eleksyon at dahil na rin sa pumanaw ang nagwaging alkalde ng Nauhan na si Mayor Marcos. Marami ang nagtatanong kung sino nga ba ang papalit sa kanyang pwesto. Ilang mga espekulasyon o usap-usapan rin ang lumalabas kung saan posible umano na ang immediate family nito ang pumalit na may kahalintulad na sitwasyon sa ibang lugar sa bansa. Dahil dito, lumapit ang newsline sa DILG upang isangguni ang naturang usapin kung saan ayon kay DILG Provincial Director Arnulfo Bautista, alinsunod na rin sa Section 44 at Article 83 ng Implementing Rules and Regulations ng Local Government Code, sa kaso ni Mayor Marcos, hindi maaaring ang sinumang kapamilya nito na may kakayahan ang pumalit sa kanyang pwesto. Ito anya ay nangyayari lamang kung ang isang politiko ay namatay bago mag-eleksyon. Subalit dahil tapos na ang eleksyon, ang nagwaging ikalawang punong bayan ng Nauhan ang siyang mahihirang napapalit sa posisyon ni dating Mayor Marcos. Panahon ni Senator Antonino nung siya namatay siya, ay ang pumalit yung kanyang asawa. Meron yung president. Yung halimbawa kay Sanchez, namatay si Sanchez ng Batangas, ng kandidat before election, not after election. Hindi na yun. Yun ang mga gurong-gurong dyan sinasabi nila. Pero actually, hindi pwede yung asawa. Hindi pwede. May provision tayo sa batas Ngayon, doon naman kay sa kaso ni Mayor Marcos, ay itutuloy niya yun, continuous yun. Nasa COMELEC yun walang problema yun At may provision yun sa batas. As per provision of the law, sa Section 45 ng Local Government Code, ang sabi lang dito, kaya yung mga gurung-gurungan na yun, wala naman silang basehan. Ito, may basehan ako Ang basehan ko lang ay Section 45. Sa kalagay din sa Section 45, if I may read, ang sabi niya, permanent vacancies, Section 44. Vacancies of the offices of the governor, the vice governor, the mayor, and the vice mayor. If a permanent vacancy occurs in the office of the governor or mayor, the vice governor or the vice mayor concerned shall become the governor or mayor. Maliwanag. And then, if a permanent vacancy occurs in the offices of the governor or vice governor, mayor or vice mayor, the highest ranking sanggunian member, or in the case of permanent inability, the second highest ranking sanggunian member shall become the governor or vice governor, mayor or vice mayor, as the case may be. Subsequent vacancies in the said office shall be filled automatically by the other sanggunian members according to their ranking as defined herein. So very specific ang batas. So wala yung mga assumptions nila. Anya pa, dahilan na si Maria Angeles Kasubuan ang nahirang bilang vice-alkalde ng Nauhan, bukas sa gaganaping oath-taking, 2 panunumpaan nito, ang posisyon ng pagka-vice mayor at matapos ay ang posisyon naman ng mayor dahil otomatiko siyang magiging punong bayan ng Nauhan, at si Dane Arago naman ang papalit bilang vice-alkalde dahil siyang nanalong first councilor. This time, dun sa tomorrow's inaugural address at the same time oath-taking, si Kasubuan ay mag-oath-taking as vice mayor, and then after the oath-taking of the vice mayor, susunod naman yung mayorship. Dahil kasi hindi na siya makakapaglingkod as mayor bakante na yung hindi siya makapaglingkod ng vice mayor dahil bakante yung mayor. So, bilang siya nanalo as proclaimed, she will take her oath as vice mayor and immediately take her oath of office as mayor. Yun lang, specific ang batas. Where the vacated position is affiliated to any party na affiliation. Say halimbawa,
affiliated siya sa NP, hindi doon kukuha sa NP. As per provision, meron din ditong provision na nasa local government code na yung last vacated office shall be filled up, shall be filled up by the party member of the party being vacated. Samantala, sanhi na rin sa pag-akyat ng posisyon ng bawat isa, mababakante naman ang posisyon ni First Consular Arago. At ayon pa kay Provincial Director Bautista, dahil sa kulang na ng isang konsehal sa pag-akyat ng mga nasabing opisyal, ang partido ng nabakanteng posisyon ang silang magtatalaga ng bagong konsehal. Subalit ang rekomendasyong ito ay magmumula pa sa Malacanang. Sa ibang balita, buwan ng Abril nang maupo bilang bagong provincial director ng TESDA si Renato Pantaleon, kung saan naging kombinyente na anya sa kanya ang pagkakadestino dito sa lalawigan dahil minsan na siyang na-assign sa probinsya noong taong 2003 hanggang 2005. Sa kanyang pagkakaupo bilang provincial director, sinisiguro niya na lahat anya ng kanyang mga empleyado ay malalaman ang kanilang ginagawa, higit sa lahat ng patungkol sa scholarship programs ng kanilang ahensya. Kaugnay nito, anya, kasalukuyang tumatanggap na ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Office ng aplikante para sa PESPA Scholarship Program para sa una at ikalawang distrito ng lalawigan ng Silangang Mindoro, kung saan anya ay may 218 slots ang lalawigan para dito. The first district will be disseminating their TSF. And the slots for 2010 is now out. We have 218 for the whole of Oriental Mindoro, 138 for the first district, and 80 for the second district. And we have the distribution of the commercial cooking of 26 for the second district, and then food and beverage services, 10 slots for the second district, housekeeping, 12, and then healthcare services, 10, and then shielded metal arc welding, 22. Sa first district, there are 28 for commercial cooking, FBS 40, 24 housekeeping, healthcare services, 24, and then SMAU, 22. Now, those slots are now open for everybody. I just the OMTESDA, or the Association of Technical Schools in Oriental Mindoro, has a hand on helping TESDA Provincial Office in disseminating these slots, and they even recommend